Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, ganoon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig at tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo ang sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka, ninuman, upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. At patuloy po ang ating mga ebanghelyo tungkol sa mga katuruan ng Panginoon na tila ba naiiba sa mga pangkaraniwang pamantayan ng ating daigdig. Nariyan yung mapapalad ang mga aba, ngunit ngayon ay tungkol sa ngipin, ang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sabi niya rito ay huwag ninyong labanan ang masamang tao. Sa una hong pag-isip
Tama po ba yun na wag labanan ang masamang tao? Naalala ko tuloy kapag ako'y nanonood ng mga sine, lalo na yung mga labanan, mahilig po ako sa mga sine ng mga labanan, yung mga bida, bakit nga po ba sa buong kabuuan ng mas maraming panahon ng pelikula ay naaapi yung bida, aapihin siya ng aapihin, parang matatalo siya at yung last 5 minutes saka lang siya makagaganti, no? O kaya pero ang mas bilib ako dun sa mga bida na kahit na kaya niya nang gumanti, natalo niya ng masamang tao, no? Ika nga babarilin niya na lang, susuntukin niya na lang, sisipain niya lang, pero titigil siya at hindi niya gagawin dahil sasabihin niya, dahil hindi ako katulad mo. Oh, yun ang mas bida, di po ba? At tila pa parang ganun din na ang sinasabi ng Panginoon. Ito po kasing mata sa mata, ngipin sa ngipin, ay nagiging basihan ng iba para sabihin na dapat gumanti ka kapag isang bala ay isang bala rin, no? Ay isang suntok at isang suntok, isang sampal, para bang equal. Actually, sabi po ng mga dalubhasa tungkol dito, hindi naman po yun talaga ang pinatutungkulan o kahulugan nung tinatawag na lex talionis. Bagkos, at ito po, sana matandaan natin, na itong batas sa Biblia sa Old Testament, sa Lumang Tipan, ng an eye for an eye and a tooth for a tooth, ay ang ibig sabihin lamang na proportionate, no, ang consequences, ang pagbayad ay dapat tama. Ika nga, kung humiram ka ng 10 piso, of course, ang isusikli o ang ibabayad sa iyo ay 10 rin. Huwag mo nang susobrahan o huwag mo nang babawasan. No? Yun lang naman po in terms of judgment. So ito po ay isang guidance, pamantayan sa paghuhusga, pagbibigay ng judgment, siguro sa pagpapayo din na kung papaano babayaran ang mga pagkukulang. Pero hindi po ibig sabihin nun ay lagi tayong gaganti. Ay hindi po. Hindi po yun ang ang intensyon noong batas na yon. Bagkus sabi ng Panginoon, yung ibig niya sabihin na kung merong masama na gawin sa iyo, huwag mong gagantihan ng kasamaan din. Bagkus sa pananaw at turo ng ating Panginoon, kung may ginawa man pong masama sa atin, ay lalabanan natin yan. Lalabanan, pero hindi ng kasamaan. Bagkus ang ipanglalaban natin sa kasamaan ay kabutihan. Kung nakakita tayo ng masama, ipakita natin ang tunay na mabuti. Tingin ko yun po ang intensyon na sinasabi dito ng Panginoon. At siguro mga kapatid, ito rin ay para maisabuhay natin ang tunay at tamang katuruan ni Kristo ay halimbawa po yung turning the other cheeks. Sabi niya na kung ikaw ay sinampal dito sa kabila, ibigay mo yung kabila. No? Ang ibig na sabihin lamang doon ay mas uunahin natin yung pagpapasensya, pakikinig, pag-uunawa bago sa pagganti. Mas maganda ang tao na mapagpasensya kaysa bengador, ika nga, o mapagganti. At yung sinabi naman na giving more than what is required, kapag ito ang hiningi sa iyo, ay dagdagan mo pa. O di ba't maganda naman yon, no? Na kapag pag sa kainan nga po, pag sinabi na, ay 2 kutsara lang ay wag lang 2 kutsara, no? 5 mo na yan. O, bibigay, ang ibig niyang sabihin na, dapat mas mangunguna ang ating generosity, ang ating pagiging bukas loob, kaysa doon sa obligasyon, no? At dito na sinabi na kapag na may nagpalakad sa iyo ng 1 milya o 1 mile, ay gawin mo pang 2. Binibigyan lamang po doon ng diin na sa ating pagsisilbi sa kapwa ay dapat hindi po tayo madamot. Bagkos ay lagi tayong bukas upang magsilbi sa ating kapwa. At yung panghuli, yung giving to those who ask, no, pati na yung mga umuutang, ay sinabi lamang siguro doon na magkaroon tayo ng puso na may habag at pag-unawa o compassionate heart para doon sa mga nangangailangan. Pero hindi po ibig sabihin ito mga kapatid na pababayaan natin ang ating sarili na malagi na lang maging biktima sa mga pang-aabuso ng iba. Kaya pag
nakakita po tayo ng kasamaan, yes, haharapin po natin yan at lalabanan natin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Amen.